Ang daming gusto magpunta dito sa Canada, pero marami ring tao ang hindi nakakaalam ng realidad ng buhay dito sa Canada. Kaya naman, gusto kong i-share sa inyo yung daily life, daily routine namin dito sa Canada. Pero bago ang lahat, syempre mas maganda kung simulan muna natin kung saan nagsimula ang lahat. 2008 nung nag-move ako sa Singapore to finish my studies. After ko makagraduate, dun din ako nag-work for 10 years sa first and last company ko. Ever since, dalawa lang talaga yung gusto kong gawin sa buhay. Music and travel. And I felt so blessed to be in a country where I could do both. My passion for music and explore different countries at the same time. But in 2023, nagbago ang lahat when I decided to move to Canada as an international student. Pero bago ang lahat, bakit nga ba ako nandito? So here's my journey. Palagi ako nakakatanggap ng tanong kung bakit ako lumipat sa Canada kung maayos naman pala ang sitwasyon ko sa Singapore. Actually, isa sa mga dahilan kung bakit ako nag-move dito is because of permanent residency. Dahil nga na-refuse ang application ko ng PR sa Singapore and nagbukas ang international student pathway dito sa Canada, doon pumasok yung idea sa akin na mag-move sa Canada baka sakali na makakuha ako ng permanent residency dito. Before kasi, overhyped talaga ang Canada. Dami ko nakikitang content creators, mga vlogs na ang dali lang ng buhay dito, madali lang ma-PR. It's one of the best country to settle in para sa retirement mo. Kumbaga, pang long-term goal talaga ang Canada. Sabi din sa akin ng recruiter ko before ako nagpunta dito, madali lang ma-PR dito, madali lang ang buhay, madali lang makahanap ng trabaho. There's a lot of opportunity for me, especially kung nasa finance field ako. So, diba, ano pang hihilingin ko? Kaya naman akala ko noon, handang-handa na ako. Prepared na ako mentally, financially, emotionally. Kasi sabi nila madali lang eh. Pero hindi pala. Unang dating ko pa lang dito sa Canada, kaliwat kanan ng challenges na bumungad sa akin. Hindi naging madali? Oo, normal naman yun eh. Saan ka ba makakakita na madali agad kapag nagsisimula ka, diba? Pero yung nangyari sa akin is almost impossible. Nandiyan yung na-aksidente ako, na-ospital ako, nabugbog ako sa public transportation not just once, but twice, nabully ako ng employer ko, na-scam ako ng employer ko, at kung ano-ano pa. Pero sa kabila ng hirap na pinagdaanan ko, ng challenges na hinarap ko sa buhay, masasabi ko na I'm really lucky enough that I found someone na makakasama ko and gugustuhin kong makasama sa habang buhay. Kasi dito ko na-meet si Clarence. Alam nyo, sa totoo lang, kung hindi ko siya na-meet, hindi ko siya nakilala, I don't think nakakayanin kong pagdaanan at malampasan lahat ng challenges na dumating sa buhay ko. Siya yung nagpatatag sa akin, siya yung nagbigay sa akin ng reason para lumaban. To be honest, kung hindi dahil sa kanya, malamang sa malamang, first year ko pa lang dito, umuwi na ako sa Pilipinas. Kaya naman ito din yung reason kung bakit gusto kong ipakita sa inyo kung ano ba yung realidad ng buhay dito sa Canada. Actually, medyo late na nga no, ang dami na dumaan sa buhay ko, ang dami ng mga pagsubok na dumaan na hindi ko na record, hindi ko na document para maipakita ko sa inyo, para ma-share ko sa inyo. But sabi nga nila, di ba? Better late than never. So day off natin. Day off natin ngayon. And I think, kahit nasa ang lugar ka man, basta OFW ka, normal na kapag day off mo, yan lang yung chance mo na gawin yung mga gawaing bahay. Katulad nitong paglalaba. So ngayon, magsasampay tayo. Actually, dito sa Canada, dinadry yung mga damit. So pagka-dry mo, pagka-take out mo niyan, pwede mo na siyang tupiin. Ang masama lang nun kasi nag-shrink down yung mga damit natin. So itong uniform ni Clarence, itong mga scrubs niya, hindi ko siya dinadryer kasi masisira yung quality and then liliit ng liliit sa kanya. Ngayon pala is patapos na yung winter, kaya medyo maganda na yung panahon. Pero ngayong araw is medyo maulan. Hindi naman ganun kalamig, pero tama lang yung klima. Isa sa mga gusto nila dito sa Canada is yung snow. Pero actually, maganda lang siya pag magta-travel kayo. Pero pag dito ka titira and palagi ka nang nakakaranas ng harsh winter dito sa Canada, hindi mo nagugustuhin tumira dito. Okay, reality check. Gaano kalungkot yung malungkot dito sa Canada? Actually, palagi nila sinasabi na normal lang naman ma-homesick ka, malayo ka sa pamilya mo. Siyempre, pag nag-a-abroad ka, di ba, normal na maramdaman mo yan. Pero to be honest, almost 16 years ako sa Singapore, pero ngayon ko lang naramdaman yung lungkot at homesickness ng pagiging OFW. Iba yung homesickness mo dito, iba yung lungkot. To the point na tuwing sasapit yung gabi, hindi ako makatulog, natatakot ako. Parang pakiramdam ko, kinabukasan may masamang mangyayari. Yung tipong nakatitig ka sa labas habang nag-snow pero umiiyak ka na hindi mo alam kung ano yung dahilan. Yung tipong kahit wala naman nangyari, malungkot ka. Yung tipong kahit anong pagod mo sa trabaho, kahit anong bugbog ng katawan mo sa trabaho, hindi ka makatulog sa gabi. Ganong level yung lungkot. Yung tipong hindi mo alam kung paano tutulungan ng sarili mo kasi in the first place, hindi mo naman alam kung ano yung nangyayari sa'yo. Okay, daily routine namin ni Clarence. Trabaho, bahay, tulog, repeat. Hindi kami katulad ng iba na trabaho,
gagala kapag weekends, shopping kapag day off. Wala kaming ganun kasi hindi namin afford. Sa mga katulad namin na paycheck to paycheck lang, hindi namin afford ng ganung lifestyle. Sa totoo lang, nagkaka-extra lang naman kami kapag nag-OOT kami, kapag nag-extra shift kami. Yun, kapag may side hustle ako, dyan lang kami nagkakaroon ng extra. Sa totoo lang, napapagkasya namin yung gastusin namin sa pang-araw-araw dahil sobrang tipid namin and sobrang deprived namin. Hindi kami nagsha-shopping, hindi kami bumibili ng kung ano-ano, hindi kami kumakain sa labas. Madalas, dito lang kami nagde-date, magluluto, kakain kami together, nonood ng Netflix. Yun na yung quality time namin. Yun na yung kind of date namin. Importante sa amin makapag-save kahit konti, wala kaming utang. Yun lang yung priority namin. Actually, may pasok dapat ako ngayon, pero hindi ako pumasok. Kasi ilang araw na akong walang tulog. Actually, kami ni Clarence. Ilang araw kami hindi makatulog, di namin alam kung bakit. Since last week, wala akong masyadong pahinga, wala akong masyadong tulog. Usually talaga, kailangan ko sa trabaho, ready yung katawan ko kasi yung trabaho ko talaga is labor yung trabaho ko. So, napaka-importante talaga na nakakondisyon yung katawan ko bago ako pumasok sa trabaho. So, kaninang umaga, alam na alam ni Clarence na sobrang bumibigay na yung katawan ko. Tapos wala pa ako masyadong tulog. So, nag-decide si Clarence na hindi na lang ako papasukin today. Alam niyo yung masakit lang sa part namin. Yung trabaho namin ni Clarence, wala kaming sick leave, wala kaming annual leave. So, katulad ngayon na naka-sick leave ako, katulad nga nang na-mention ko, para sa amin na minimum rate lang kami, kalkulado na namin yung sasahudin namin na isang buwan. So, dahil nga hindi ako pumasok ngayong araw, so syempre, bawas yung sasahudin natin ngayong linggo. Mahirap para sa amin, hindi man lang kami makapag-unwind. Like for example, if gusto namin mag-travel para makapag-unwind man lang, makapag-bakasyon, makapag-relax, hindi namin magagawa yun. Kasi kung magbabakasyon kami, let's say for example, for 2 days or 3 days, yung gagastusin namin dun sa bakasyon na yun, plus yung unpaid namin kasi hindi kami bayad. So it's like doubling gastos. Kaya kami talaga ni Clarence, hindi kami nagta-travel, hindi kami nagbabakasyon. Pero alam nyo, sa totoo lang, kami ni Clarence, we are very, very thankful na na-experience namin tong country na to, no? Na-experience namin na tumira dito. Kasi sa dami-dami ng taong nangangarap makarating dito, isa kami sa mga naging blessed na ma-experience tong bansang to. Mahirap ang buhay, malungkot ang buhay dito, yes, pero with the right person, nagiging madali ang lahat. Nagagawa pa rin namin tumawa, ngumiti, sa kabila ng lahat ng pagsubok and challenges na dumadating sa buhay namin. Sa totoo lang, siguro kung mag-isa lang ako dito at hindi ko nakilala si Clarence, hindi ko kakayanin. Marami pa rin bagay ang gusto kong ipagpasalamat sa buhay. Marami pa rin bagay ang ibinigay sa amin kahit hindi naman namin hinihiling. Kasi totoo naman na we cannot have it all. At sa loob ng halos 3 taon, nakasurvive kami. At higit sa lahat, na-experience namin tumira sa bansa na pinapangarap ng marami, ang Canada.